Sa gitna naman ng traffic na nararanasan sa Metro Manila at siksikan sa MRT at LRT, pahabaan ho ng pila. Pinag-iisipan ng Department of Transportation and Communication ang pagpapatayo ng subway system. Ito po yung underground train katulad sa ibang bansa. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga commuter? May live report si Haji Rieta. Haji, saan ba plano yan? Yes, Igan. Ganito, napakahaba na ngayon, no? Ng pila dito nga sa MRT station sa Maya North Avenue. At ito yung araw-araw na problema ng mga kababayan natin, mga commuter, kapag tuwing sila ay sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan. Gaya ng mga bus, MRT man yan, o LRT. Pero kagandahan nga, Igan, tama ka, sabi mo, may plano itong DOTC na magpatayo nga ng mass transit system loop o itinatawag na subway system. Narito ang ulan. Ganito ang karaniwang eksena sa mga estasyon ng MRT tuwing rush hour. Siksikan, gitgitan, tulakan. Sa dami ng pasahero, aabutin ka ng siyam-siyam bago makasakay. Sa datos ng DOTC at LRTA, umaabot sa mahigit kalahating milyon ang sumasakay ng MRT kada araw. Sobra ito ng 20,000 sa kapasidad ng tren. 73 na nga lang ang bago ng MRT. Hindi ba ito lahat nagagamit kapag peak hours? 3 hanggang 5 minuto ang agwat ng pagdating ng bawat tren o mas matagal pa depende sa dami ng pasahero. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa LRT. Kung magbabas naman, bukod sa mas mahal, kalbaryo rin ang matinding traffic. Kaya ang DOTC may panibagong plano katuwang ang pribadong sektor. Ang pagtatayo ng tinatawag na Mass Transit System Loop na magdurugtong sa mga sentro ng kalakalan sa Metro Manila. Tulad ng Bonifacio Global City sa Taguig, Makati Central Business District at bahagi ng Pasay City kung saan naroon ang isang malaking mall. Ang Mass Transit System Loop na ito ay isang subway system o underground train tulad sa ibang bansa. May haba itong 12 kilometro. Ang publiko, hati ang opinyon hinggil sa plano. Para sa ilan, pihadong mapaluluwag nito ang mga kalsada. Pero para sa ilan, baka raw mas lalo itong magdulot ng problema. I think it's a good alternative, but it's quite ambitious for the Philippines right now. It's better kasi yung travel nila mas mabilis, lalo na pag may traffic along EDSA. Usually sa EDSA lahat dumadaan, di ba? So mas mabilis, lalo na pag malayo. Mabigat na trabaho yun, kung totoo yun. 5 years siguro yun. Igad, kapag natuloy nga itong pinaplano ng DOTC ay napalaking ginhawa ito, no? Lalo na sa mga kababayan natin na mga commuter nga, gaya nga nila na sumasakay nga sa mga MRT, sa LRT at magdala sa mga pampaserong bus na talagang mababawasan na itong panahon nila ng pag-aantay sa mga kanilang sasakyan. Igan? Maraming salamat, Haji Rieta.